na tinutukoy natin yung iba't ibang uh, baptism, no? So, this morning lang naman at this Sunday lang naman, ang request ko yung mga teachers ay mag-stay dito para sa topic na to. Very important, no? At ito pagkatapos kasi nitong topic na to ay yung doon na sa baptism. Pero hindi natin maintindihan yung baptism hanggang hindi natin ito na iintindihan, no? Kaya this morning sa ating pag-start ay pray muna tayo at yung mga very important na meron tayo ngayon na mga Bibles dahil ang gagawin natin ngayong umaga very special, no? Dahil nandito yung mga teachers at lahat ng mga nandito ay importante po na may Bible tayo ngayong umaga kasi ang tatalakayin natin lahat mula sa Biblia, lahat ng tatalakayin natin doon natin makikita sa Biblia, no? So, tayo po ay mag-pray tayo sa pag-start natin. Okay? Para sa lahat na nandito, okay? Let's pray. Langit tayo sa Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. We pray and ask, Panginoon, bago po kami mag-start, ay hiniling po namin, Panginoon, ang leading nyo, ang guidance nyo, Panginoon, at sa mga nandito nananalangin, Panginoon, nakasama ko po na ngayon, Panginoon, umaga, nalangin po kami sa pag-aaral namin ito, na ang maging guide, Panginoon, sa aming pag-aaral ay hindi ang aming sariling kaisipan, kundi, Panginoon, antabay po kami, nakaalalay kami sa inyong salita, Panginoon, nakatingin kami sa inyong katotohanan, at dalangin po kami na mabigyan namin ng ustisya itong doktrinang ito, at mabigyan namin, Panginoon, ng linaw kung ano ba, Panginoon, ang importanteng baptism na ito, Panginoon, na sinisimbolo ng bautismo ng tubig. Panginoon, nagpapasalamat po kami at lahat po ito hinihiling namin na kayo, Lord, ang magbigay ng kaliwanagan at katotohanan, Panginoon, mabigyan ng ustisya ang inyong salita at kayo, Panginoon, ang marinig, hindi, Lord, ang nagtuturo. Nalangin po ako, Panginoon, at kami po this morning, Panginoon, na kayo, Lord, ang manguna sa aming nakalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng pag-aaral. Kayo po mapurihan, wala ng iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, para sa atin this morning, okay? Grab your Bibles with you. Okay? At very important na tayo po, no, ay magkaroon ng mga notebooks and ballpen ngayon. At kung pwede, para mas maganda, yung mga teachers ay nasamahan nyo yung inyong mga students sa pag-aaral na to. Okay? Kasi ang pinag-aaralan natin ay ang iba't ibang bautismo, ang iba't ibang klaseng bautismo pagdating sa ating pagbabasa ng Biblia, no? So meron pong 4, no? 4 kinds of baptism na i-discuss, na-discuss last Sunday at ngayong Sunday, no? So, bago tayo na-continue, itanong muna natin kung dyan ba sa inyo, Sis Reg, gaano ba anong article na ba kayo, Reg? 1. Okay. Parang hindi ka nakalisa 1, ha? Sige. Okay. Yung do sa 1, kasi ito is article number 15. Okay? Article number 15 siya, pero ang discussion natin dito ay hindi nyo ito makikita doon sa Articles of Faith, kasi inayos ko siya sa way na maiintindihan natin ang baptism sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-exegete ng mga konteksto ng baptism. Okay? So, bigyan natin ng konting review, para makahabol yung iba doon sa mga napag-usapan natin. Sa article number 15, pinag-uusapan natin ng ordinance ng baptism. Ito ang tinatawag na ordinance o
Ibig sabihin ng salitang ordinance ay utos. Ito ay command. Utos ng pagbabautismo. Napag-usapan natin sa unang Sunday na napag-usapan natin ng article number 15, kung ano ba ang baptism, simple lang. Ay ibig sabihin ng baptize or baptizo. Ibig sabihin nito ay paglubog. No? Pagka sinabing baptism, yun ay paglubog. Simple to say, ang baptism ay paglubog sa tubig ng isang mananampalataya. Okay? Yun ang ibig sabihin ng baptism. Okay? At merong 4 na susi sa bautismo. Ano po yun? Una, ay yung tinatawag nating proper authority. At ito ay malalim natin pinag-aralan nung Sunday na yon. Key number 1 is yung proper authority. Ibig sabihin, meron dapat proper authority and administration. Ibig sabihin, ang isang simbahan ay dapat nagbabaptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito ang pinaka-importante. May proper na authority. Ito si Kristo. Si Kristo ang pinagmulan ng bautismong ito. Ito ang utos niya sa Great Commission. At ituro nyo, pagtapos magturo ay baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ngayon, meron din dapat tamang authority. Ibig sabihin, hindi pwede kahit sino ang pwede mag-baptize. Ang magbabaptize ay importante, ay merong tamang salvation. Merong tamang hawak, no, na mga doktrina. Dahil dahil meron nagbabaptize na hindi Father, Son, and Holy Spirit. Okay? Kaya meron dapat proper authority, proper administration. Key number 2, yun yung proper mode. Ano ang proper mode ng baptism? Sa lahat ng ginagawang baptism, mula sa baptism ni John, baptism ni Christ, baptism ni Paul, lahat ng baptism na makita nyo sa New Testament ay sa pamamagitan ng sprinkling, wisik, lubog sa tubig. So, ang proper mode is immersion. No, i-immerse, ilulubog. Mahalaga po ito sa pag-uusapan natin ngayon, itong 4 na ito. No? May proper authority, may proper mode, at yun po ay paglubog. Ang word baptize, ibig sabihin ng salitang baptize ay to dip, submerge, immerse. Key number 3, merong proper subject ang baptism. Ano yon? Hindi pwede kahit sino. Ang proper subject sa baptism, ang mga binabaptize lamang ay isang believer, no? Isang mananampalataya na gustong sumunod sa Panginoon. At key number 4, okay? Merong proper purpose ang baptism. Ang proper purpose ng baptism ay hindi po siya para maligtas, hindi po siya ritual, hindi siya tradisyon. Ang proper purpose sa ating pang-4 na key is this. Ito ay isang simbolo ng ating kaligtasan and a public profession, okay, or pagpapakilala ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. No? Ito ang key number 4 natin. Ano ulit yung 4? Ano yung key number 1? Meron dapat proper authority and administration. Okay? Dapat ang baptism is sa pamamagitan ng in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Key number 2, meron dapat proper mode. Ano yung proper mode? Ano yung proper mode? Immersion. Ibig sabihin ng immersion ay immerse. Ibig sabihin ng immerse ay lubog, paglubog. No? Key number 3, merong proper subject. Ang proper subject ay believer. Ang mga nababaptize lamang ay ang mga mananampalataya na gustong sumunod sa Panginoong Jesucristo. Key number 4, merong proper purpose. Ano yung proper purpose? Hindi siya tradisyon, hindi siya paglilinis, kundi siya ay symbol ng ating salvation. At isang public profession ng ating faith. Mahalaga po itong symbol of our salvation kasi itong bagay na ito yung pag-uusapan natin this morning. Okay? Ang water baptism na ginagawa natin, sabi ko nga sa inyo nung previous Sundays, hindi lang siya basta inutos ni Christ na mag-baptize kayo in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ilubog nyo kasi
ang water baptism natin ay simbolo ng ano? Ng kaligtasan natin. At ito ang bihira natin maririnig sa mga nag-preach, no? Ang isang baptism na involve ang Holy Spirit, no? Pero need natin ito ngayon na maintindihan this morning. Dahil hindi lang natin pinag-uusapan basta yung tungkol sa atin pong salvation, kundi pinag-uusapan natin kung ano ba itong baptism na ito at anong importansya nitong baptism na ito. Okay? So, yun ang reason rin kung bakit ni-request ko muna, no? Kung okay lang sa inyo. Si Jen. Okay, si Steve. Okay naman, no? Para yung mga teachers natin, at least, ito man lang ay mapakinggan ninyo at maisama nyo sa inyong pag-aaral, no? So ngayon, with that tandaan nyo yung apat nyo sa inyong mga notebooks, okay? Pupunta tayo ngayon doon sa ating current topic. Ang current topic natin ngayong itong Sunday at ngayong Sunday is the different baptisms in the Bible. Okay? Merong iba't ibang baptism na pinakita sa Bible at mahalaga ang pagkakasunod-sunod nito dahil maraming mga sekta ang nalilito na meron pang bautismo pala ng paglilinis, meron palang bautismo pala ng ganito. Ang bautismo pala ng apoy ay para magkaroon ka ng spiritual gifts. Pero nung inaaral natin siya isa-isa sa dalawang gospels, sa Matthew at doon sa Mark, nakita natin na ito pala ay merong distinction. Meron pala siyang kanyang detail na hindi ito sinasabi na gawin mo to, hindi. Kung hindi parte siya ng history ng mga mananampalataya, kung bakit ngayon may water baptism tayo, napakahalaga ng history ito. Pag hindi tama ang pagtingin natin sa baptism na ito, mag-iisip rin tayo na may baptism palang paglilinis na ginawa ni John, at may baptism pala ng apoy, at may baptism pala ng Espiritu, at may baptism pala ng tubig, no? So, itong mga baptism na to ang i-discuss natin this past Sunday at ngayong Sunday, okay? So, magsisimula tayo doon sa pangunang baptism, okay? So, ayan. Yung unang baptism na pinag-aralan natin is about the baptism of John. Okay? Bibilisan ko lang ito ng konti kasi review na lang ito at para makasabay yung ating mga nandito ngayon ng mga teachers at mga students. Itong baptism na to ay ginawa ni John for the reason, no? Si John, by the way, ay isang propeta na pinrapisay sa Malakay chapter 3 verse 1 na merong darating na isang tao na sisigaw mula sa wilderness. Pag sinabi nating wilderness, wala siya sa syudad. Siya ay parang isang monghe nakatira sa isang malayong lugar, humihiwalay siya sa sibilisasyon. At maintindihan naman natin na yung mga Saduceo at Pariseo ay pumunta sa kanya para sa paglilinis. Ibig sabihin, may kredibilidad itong tao na to, no? Si John the Baptist. Hindi siya tulad ng ibang tao, siya ay nagdadamit mula sa balat ng hayop at kumakain siya ng honey at locust, no? Kakaiba sa pagkain nila noon. Dahil nga siya ay nag-isolate. Hindi siya kasama ng mga leaders, religious leaders. Hiwalay siya. Kaya mula sa kanya, natupad yung sabi ng Malakay 3:1 na may darating na isang propeta, isang tao na sisigaw at itutuwid ang daan ng darating na Mesaya o ng tagapagligtas. Siya ang magtutuwid. Ngayon, doon sa propesiyang yon,
Ito ang purpose. Makikita natin si John the Baptist na sumisigaw sa mga tao, repent, magsisisi kayo, no? Magsisisi kayo at magpabautismo kayo para kayo ay malinis. Ibig sabihin, yung pagbabautismo ni John sa tubig, no? Kung bakit si John ay nagbabaptize para maglinis. Okay? Ito ang purpose niya. Kung the purpose is to call Israel to repentance and to prepare them for the arrival of the Messiah. Tandaan natin, merong propesiya ng Messiah. May darating daw na magliligtas, ayon sa Old Testament, hindi yun alam ng mga tao kung sino, pero si John the Baptist, ang ginawa niya, tinawag niya yung mga Israelita, magsisisi kayo ng inyong mga kasalanan, magsisi kayo, at magpabautismo kayo. At lahat ng nagpabautismo, ito ang ibig sabihin. No? Anong ibig sabihin nun? Nung sila ay lumubog doon sa tubig, sa pagbabautismo ni John, ibig sabihin nun, naniniwala sila na kailangan nila ng kapatawaran. Kailangan nila ng kapatawaran, kaya nagsisi sila, at nung nagsisi sila, sumunod sila sa bautismo. Okay? Ngayon, ito yung big question dito. Ano ang requirements doon sa baptism ni John? Hindi po requirements sa baptism ni John na ikaw ay mananampalataya. No? Ang requirements ay ito, magrepent ka, no? Magsisi ka, mag-confess ka ng iyong mga kasalanan. So, contextually, ibig sabihin nito ay isang pagbago ng isip. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, akala mo tama, nung nalaman mo na mali, baguhin mo na yung isip mo sa bagay na yon. Yun ang ibig sabihin ng repent, no? Baguhin mo ang isip mo sa bagay na yon. Akala mo okay yon, pero yun pala ay hindi. Nakakasunod ba? Okay? Napaka-importante ng distinction ng repentance para sa mga mananampalataya. So ngayon, nakapagliligtas ba ito? Ang sagot ay hindi. Hindi po ito nakapagliligtas. Bakit? Doon sa nabasa natin, ang pinaka-text natin, by the way, Mark chapter 1, verse 1 to 8, yan ang storya ni John, no? Ito ating konteksto na kung saan nakita natin, verse 7, Mark chapter 1, okay, verse 1 to 8. Diyan po ba kayo? Say amen. Mark chapter 1 lang tayo. Diyan sa pasunod-sunod na yan, gusto ko po makita nyo to. Okay? Mark chapter 1, diyan na po ba kayo? Say amen. Okay? How about the others? Diyan na ba kayo? Mark chapter 1? Okay, verse 1 tayo. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Sabi sa verse 2, no? Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito ipinadala ko ang aking sugo sa inyong unahan na maghahanda ng iyong daan. Okay? Sino yung sugo? Sino yung sinugo? Si John the Baptist. Siya ang maghahanda ng daan. Okay? Siya ang maghahanda ng daan. Bakit? Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. No? Si Juan ay tagapagbautismo, ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Verse 5, pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at lahat ng mga taga-Jerusalem, at sila'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Yon ang purpose, no, ng kanyang baptism. Ngayon, sa pagpapatuloy, si Juan, okay, ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo at sinturong balat sa kanyang baywang at kumakain ng balang at pulot-pukyutan. Okay, honey and locust.
At siya'y nangangaral na nagsasabi, dumarating na kasunod ko, ito yung point natin last Sunday, hindi ako ang dakilang, no? Makapangyarihan na magliligtas sa tao. Kung hindi, yung darating na kasunod ko, ang higit, note that word, ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ibig sabihin, yung baptism ko ay sa tubig lamang. Okay? Kaya sabi niya sa verse 8, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya, yung susunod sa akin, yung mas dakila sa akin, yung mas makapangyarihan kaysa sa akin, yung mas dakila kaysa sa akin, babautismuhan niya kayo saan daw? Sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit. Nakakuha natin? Ano ibig sabihin yan? Babautismuhan sa Holy Spirit. Yun ang tatalakayin natin this morning. Mahalaga ito. Bago tayo nakarating sa water baptism ng pagsunod natin kay Kristo, ito yung nangyari kaya may water baptism. Kung bakit may paglubog kasama ni Kristo, pagtaas kasama ni Kristo, ganun rin ang nangyari sa atin sa ating kaligtasan. At yun ang gusto ko sa inyong dalhin ngayong umaga. Ngayon, sa perspective ng mga Hudyo, Matthew chapter 3 verse 7 to 11, okay, kung buksan nyo po ngayon sa Matthew chapter 3 verse 7 to 11, gusto ko pong makita nyo dyan, pagkatapos niya i-rebuke ang mga Pariseyo at Saduseyo ng linggo, gusto ko pong makita nyo ito sa verse 11, no? Doon sa Matthew, sinabi doon, sa perspective lamang ito, sa Mark, ang sabi doon, babautismuhan sa Espiritu Santo. Pero sa Matthew, sa perspektibo ng mga Hudyo, kasama dito ang mga Hudyo, dumating yung mga Pariseyo at Saduseyo. Gusto rin daw nila magbautismo. Ang problema, alam ni Diyan na hindi pagbabautismo o hindi pagsisisi ng kasalanan yung gusto nila mangyari. Ang gusto lang ng mga Pariseyo at Saduseyo ay makaligtas sa paparating na kapahamakan. Dahil narinig nila, ang palakol ay nasa ugat na, no, ng puno. Ibig sabihin, kung ano man ang sistema, kung ano man ang katayuan ng mga reliyon doon sa panahon na yon, or ng Judaism, puputulin na ng Diyos yun. No? Yung mga tradisyon na nagre-rely sila na pinagkakakitaan nga ng iba doon, at ang sabi nga ni Kristo ay para silang mga sa ibabaw ay mapuputi, pero sa ilalim ay mga bungo na pala sila. Ganun ang picture ni Kristo doon sa mga Pariseyo at Saduseyo. Ang sabi doon sa nakita natin, galit na galit si John. Sino nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa paparating na kapahamakan? Ibig sabihin, ang goal ng mga Pariseyo at Saduseyo ay ano? Ang goal nila makatakas, ayaw nilang mapahamak, pero ayaw nilang magsisi. Parang ganito lang, yung classmate mo nakagawa sa iyo ng pagkakamali. Ngayon, nagsabi sa iyo ng sorry. Tinatanong mo, bakit ka nagsasorry? Basta, sorry. Kasi parang masama ang loob mo sa akin, sorry. Hindi niya alam kung anong ginawa niya na mali. Ganun ang itsura ng mga Pariseyo at Saduseyo dito. Gusto nilang makatakas, hindi sila humingi ng tawad eh. Basta gusto lang namin makatakas sa darating na kapahamakan. Pero ayaw nilang humingi ng tawad doon sa kanilang nagawang mali. Nakakuha natin? Kaya galit na galit si John. Sino nagsabi sa inyo na makakatakas kayo? Sabi niya sa verse 11. Andiyan na ba kayo sa verse 11? Ito yung difference. Sa perspective ng nagsulat ng Matthew, sa perspective ng mga Hudyo, ang Pariseyo at Saduseyo, sabi ng nagsulat dyan, binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Same ito nung binasa natin sa Mark, pero itong difference. Ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu at sa
Ano sunod? Sa apoy. You see that? Ang baptism ni John tungkol ito sa pagpupukaw sa mata ng tao. Magsisi na kayo. Kasi yung darating sa akin, ang makapagliligtas sa tao. Magsisi kayo at kilalanin nyo ang tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin ni John. Pero yung mga hindi magsisisi, ito ang tatanggapin nila. Ang bautismo ng apoy. Number 2, baptism with fire. At naintindihan natin, si John, ang huling propeta, sabi niya, babautismuhan niya ni Kristo, babautismuhan ni Kristo ng apoy, itong mga taong hindi magre-repent. Ang apoy ay nagsisimbolo sa destruction, judgment. Ang purpose ng bautismo ng apoy ay ano? Judgment. Ano ang requirements para mabautismuhan ng apoy? Huwag mag-repent. Huwag magbago ng isip sa kasalanan. No? Yun ang requirement. Ang purpose ng baptism ni John, para pukawin ang mga Israelita sa darating na Mesaya. Kaya kailangan na nilang magsisi dahil may darating na magbabautismo sa Espiritu. O in short, may darating na magliligtas. Ang requirement nun, magsisi ng kasalanan. Sa baptism of fire, ano ang purpose? Paghuhusga. Huhusgahan ng Diyos ang mga hindi magre-repent. Ang requirements nito ay huwag magbago ng isip. Saan? Sa kasalanan. Sige, magpatuloy pa rin kayo. Pero yung mga nagpabautismo, handa silang magbago. Tanggap nila na kailangan nila ng repentance. At doon na tayo pupunta sa ating topic ngayon. At sana nakahabol ang lahat. Kasi ito, ang sabi ko kasi yung importante itong letter C. Ang pangatlong baptism na binanggit. Baptism ni John, baptism of fire, na na-prophesy ni John, na gagawin ni Christ. Christ will baptize with fire. Ang sabi nga ng iba ay hindi, yung baptism of fire dyan, yung Holy Spirit, yung pagbigay niya ng gifts, yung cloven tongues of fire na makita natin sa Acts. Ang problema, yung susunod kasi na context doon, sa verse 11, ay nagsasabing, ang palakol ng Diyos ay handa ng putulin. Nandoon na sa ugat. At tinawag pa nga ni John na mga brood of vipers, itong mga Pariseo at Saduseo. Ganun siya kagalit. Kaya ang sabi niya, Espiritu at apoy. Ang apoy doon ay paghuhusga. Ito na yung pangatlo. Baptism of the Spirit. Na-prophesy ni John na si Kristo ay magbabautismo with the Holy Spirit. Okay? Narinig niyo to siguro. Ang baptism ng Holy Spirit ay bibigyan ka ng kapangyarihan, ay bibigyan ka ng ganito, etc. Nandoon tayo, okay? Gusto natin dito makita ng dahan-dahan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa baptism ng Espiritu. Hindi yung gano'n na general na kinongest. Tingnan natin ayon sa pinapakita ng Biblia. Number 3, itong baptism of the Spirit. Si John, the last prophet, na propesiya niya na si Kristo ay magbabautismo o maglulubog sa Espiritu, ibabaptize with the Holy Spirit. Ang sabi doon ni John, a better baptism than his. Mas better ito sa paglubog niya sa tubig na maglilinis ng kasalanan. Mas better ito. Pag sinabi natin better, ano ibig sabihin ng better? Mas? Diba? Mas. Kesa dito. Mas. Okay? Sabi sa Mark chapter 1 verse 8, balik tayo sa Mark chapter 1. Sabi dyan, sa Tagalog, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit, pansinin niyo yung word ng ngunit. Sa English, makikita niyo dyan yung salitang but.
Ibig sabihin nun ay negation. Pero wala naman ditong kinokontra yung writer. But, ibig sabihin, ang context dito ay hindi to negate, hindi kontrahin. Kung hindi ang context dito ay ipakita na greater yung kasunod. At less itong ginawa niya. Gets natin? But, magbabautismo siya saan? Sa Holy Ghost. Ibig sabihin, ang greater baptism is this, kesa itong water baptism. No? Ni John, na para sa kapatawaran ng kasalanan. Bakit? Ano ang nagagawa nitong baptism of the Holy Spirit? Ito pag-uusapan natin. No? Nakita natin yon. Greater ang baptism of the Holy Spirit. Pero less, in-emphasize ni John the Baptist, ang ginawa ko ay sa tubig lamang. Pero yung pagbabautismo na paparating ay mas dakila kesa sa pagbabautismo ko sa tubig para patawarin kayo sa kasalanan. Okay? Nagets ba? Okay? Hindi lang yon, lilipat ngayon tayo sa Matthew chapter 3 verse 11. Sabi ko kasi inyo, lahat ng gagawin natin ngayon ay nasa Biblia at sigurado ako na masusulit nyo to, maiintindihan nyo yung mga konteksto dyan, i-breakdown natin yan dahan-dahan at pagtapos nito, ang goal natin, fully understood ang tinatawag nating baptism of the Spirit. Okay? Matthew chapter 3 verse 11, andyan na po ba kayo? Yun ang goal natin, maintindihan natin ang baptism of the Spirit. Okay? Andyan na kayo, say amen. Sabi sa verse 11, binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Okay? Move lang tayo ng konti. Verse 13. Sabi sa verse 13, at mula sa Galilea, pumunta sa kanya sino? Sino yun nandyan? Si Jesus. Si Christ. Kay Juan sa Jordan. Upang anong gawin? Upang magpapabaptize sa kanya. Okay? Tingnan niyo yung reaction ni John. Ang reaction ni John, wala, hindi, wag. Ibig siyang hadlangan, sabi sa verse 14, ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, ako ang dapat mong bautismuhan. Hindi dapat ikaw ang babautismuhan ko. Ako nga dapat ang babautismuhan mo kasi mas dakila ka kaysa sa akin, sabi niya sa previous verse. No? Mas dakila ka kaysa sa akin. Hindi ako ang pwedeng magbaptize sa iyo kasi ikaw ang mas dakila. Ako dapat ang bautismuhan mo. At ikaw pa ang lumapit sa akin. No? Anong pinapakita dito sa verse 13 and 14? Naiintindihan ni John the Baptist. Look at this. Na nagbabautismo saan sa tubig. Naiintindihan ni John the Baptist na kailangan niya yung bautismo ni Kristo. Kailangan niya yung bautismo ni Kristo. Naiintindihan niya na pag si Kristo ang gumawa nito, kumpleto nandoon ang kaligtasan, nandun sa kanya ang daan, andun sa kanya ang susundan, no? Hindi na kailangan pa maghanap ng tao sa Diyos kasi siya na mismo ang nagpapakilala sa Diyos. Kaya ang sabi niya, narito ang Mesiyas, narito ang magliligtas. Yun ang trabaho ni John. Yun ang trabaho ng water baptism ni John para dalhin sa pagsisisi ang tao at ituro yung darating na magliligtas. Kaya pag may narinig kayo, ay kailangan ng Kristiyano magpabautismo para magsisi ng kasalanan. O di sabihin nyo, o di si John the Baptist pala kayo. Diba? Yun ang purpose ng baptism ninyo. Hindi. No?
Hindi yan ay baptism ni John para ipakilala ang paparating na Messiah. Okay? Nakakasunod ba? So pag sinabi nating Jesus will baptize us in the Spirit, ano bang ibig sabihin nito? No? Next down. How will we understand the baptism of the Spirit? Tingnan natin ang mga biblical cues. Okay? Ano ang mga biblical clues pagdating sa baptism of the Holy Spirit? Okay? So, sana may mga Bibles kayo dyan at titingnan natin isa-isa ito para mabuo natin kung ano ba ang baptism of the Holy Spirit. Okay? Number 1, bago pala tayo mag-number 1, bigyan ko kayo ng context. Okay? Buksan nyo ang Joel chapter 2. May book of Joel. May Joel pala sa Bible. Meron po. No? Open your Bibles now on the book of Joel chapter 2. Okay po? Diyan na kayo? Amen. So iba kung hindi nyo mahanap, tingnan nyo na lang sa inyong listahan ng mga pahina kung nasaan ang Joel. Okay, page 1309. Hindi, joke lang. Magkakaiba tayo ng page ng Bible. Sige. Joel. Diyan na ba kayo? Okay. Joel chapter 2. Okay. Diyan sa Joel chapter 2, sa chapter 1, si Joel ay na dumating at nakita niya yung isang napakagrabe ng mga locust na kinakain nila ang mga agricultural na mga tanim ng mga tao, yung mga crops, no? Hindi lang yun, yung mga animals, of course, ay napepeste, no? Doon sa kanilang na ginawa, walang makain yung mga animals, nagkamatayan yung mga animals, yung mga locust naman, busog na busog sila, nagmukbang sila nung crops na tinanim ng mga tao doon sa panahon nila. Ang resulta, economic sabotage. Talagang walang makain. No? Wala silang makain. Pati yung pag-o-offer nila ng pagkain sa altar ng Diyos, wala silang maibigay. Ganon kalala. No? Umiiyak yung mga tao noon, wala kaming makain. Dumating ang chapter 2 ng Joel, no? Sabi ng prophet na ito, tulad ng pagdating ng mga locust, ganun rin ang mangyayari sa propesiyang ito. Pero ito ang pinaka-importante na makita niyo sa Joel chapter 2. Bago tayo pumunta doon sa prophecy, no? Sabi diyan, tingnan niyo po sa verse 13. Start tayo sa verse 12. Therefore, also now, said the Lord, kahit ngayon, turn ye, pumunta kayo, ibaling nyo yung inyong muka, yung inyong tingin, bumalik kayo. Turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Verse 13. And rend your heart, and not your garments. Kasi ito yung na ginagawa ng mga tao sa Old Testament pag sila ay nagsisisi. Pinupunit nila ang kanilang mga damit para ipakita na ganun sila nagsisisi. Ganun ang pagsisisi nila.
Pero ang sabi ng Diyos minsan nagiging na lang itong pakitang tao. Kaya ang sabi niya, huwag niyo punitin ang inyong mga damit. Kung hindi, punitin niyo ang inyong puso. Rend your hearts, no? And not your garments. And turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth Him of the evil. Sa ginawa ba naman ng mga Israelita sa Diyos, hindi nakapagtataka ito. Pero ganun pa rin ang Diyos, maawain siya, no? Handa pa rin siyang kupkupin ulit itong mga taong ito at tulungan sila, no? Kung tatalikuran nila yung kanilang mga ginagawang kasalanan. Kung tatalikuran nila yung mga kasalanan na yun na ginagawa nila laban sa Diyos. Ngayon, kasama sa mga prophecy na yan, yung tinatawag na restoration. Ire-restore ng Diyos, yung mga nawalang pananim sa kanila, ibabalik yun ng Diyos, yung mga nasira doon ay ibabalik ng Diyos. Actually, itong Book of Joel ay nasulat sa panahon ng Ezra, Nehemiah. Kung alam niyo yung story ni Ezra, di ba, ito ay post-exile, ibig sabihin sila ay naitakwil, at ngayon, itong panahon ni Nehemiah, giba ang kanilang mga walls. Itinayo niya yung walls, di ba? At na-restore ang itong mga walls nila, na-protectionan ulit yung mga tao ng Israel, at nakabalik yung kanilang agriculture dahan-dahan. Yun ang nakikitang kasagutan doon sa prophecy na yun. Pero itong prophecy na to ay hindi pa nasasagot dyan. Ito po yun. Buksan nyo dyan sa Joel chapter 2, verse 28 hanggang 32. Okay? Diyan na po kayo? Joel 28, Joel chapter 2 pala, verse 28. Diyan na po kayo, Joel chapter 2, verse 28. Are you there? Okay, babasahin natin sa 28. And it shall come to pass. Darating ito, no? And it shall come to pass, pagkatapos ng pag-restore ng Diyos sa Israel, I will pour out upon all flesh, sa lahat ng tao. And your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Verse 29, and also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit. Kung bibigyan ko kayo ng picture kung gaano ito kahalagang verse na ito, ang spirito noon ng Diyos ay ina-attribute lamang, nililink lamang sa mga propeta at hari. Pero sa pagkakataon na ito, ang propesiya dito ay hindi lang sa hari, hindi lang sa propeta, kung hindi saan. Ano yung sabi niya sa verse 28? Tingnan niyo mabuti. To all flesh. Sa lahat ng tao. Babae, lalaki, old men, young men, servants, handmaids, daughters, sons, I will pour out my spirit. No? Ibubuhos ko ang spirito ko sa kanila. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. Sabi sa verse 32. Itong gusto ko makita ninyo. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance. Merong kaligtasan, merong pagliligtas, as the Lord had said, and in the remnant whom the Lord shall call. Sa mga tatawagin ng Diyos, sa mga matitira. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang propesiya ng baptism
of the Spirit. Hindi lang mga propeta at mga hari, kung hindi lahat ay makaka-experience at makakatanggap ng banal na Espiritu. Makikita natin ang kasagutan na yan sa Acts. Pero bago pa dumating yung Acts chapter 2, pinropesiya na rin ni Nino, John the Baptist. From Joel to John the Baptist, ang baptism ng Spirit. Ang fulfillment nun, papunta saan? The fulfillment is in Acts chapter 2, verse 1 to 4. Open your Bibles now. Acts chapter 2, verse 1 to 4. Okay? Ito na. Sabi ni John, magbabautismo siya sa Espiritu. Ang sabi naman ni Joel, darating ang panahon na ibibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu saan? Ibibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa mga tao. Hindi na lang sa hari, hindi na lang doon sa propeta, kung hindi sa older men, young men, handmaidens, daughters, and sons. Diyan na ba kayo? Acts chapter 2? Okay? Ito na yung kasagutan ng baptism, ng prophecy ng baptism of the Spirit. Okay? Verse 1 to 4. Sabi sa verse 1, Acts chapter 2, verse 1, okay? And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Nasa isang lugar sila. At ngayon, anong sabi sa verse 2? There suddenly, look at the word, biglaan. And suddenly, there came a sound from heaven as of rushing mighty wind. At anong ginawa? And it filled all the house where they were sitting. Okay? Doon sa pinagtitipunan ng Church of Jerusalem, by the way, ito yung mga, nung pag-akyat ni Kristo, ang natira na lang yung mga apostol at yung mga believers. Nagtipon-tipon sila ngayon doon sa isang lugar na yon. At ngayon, ito na yung pangako ng Panginoon. Darating ang aking comforter. Ang prophecy ni John ay babautismon kayo sa Espiritu. Ito na, dumating. Like a rushing mighty wind, dumating sa kanila, nakaupo sila, siguro ay nakaupo sila ng nakabilog, biglang dumating sa kanila sa pagkakataon na yon, yung ganun kalakas na hangin. At ang sabi sa verse 3, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, na parang ang itsura daw ay dilang nag-aapoy. And it sat upon each of them, bawat isa sa kanila. Verse 4, ano yung sabi dyan? Pagkatapos sa mga pangyayari na yon, ano yung sabi sa verse 4? And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. At dahil doon, yung mga apostol noon na nagtatago kasi wala na si Kristo, ang nakapagbigay sa kanila ng lakas mag-preach ng gospel na si Kristo ang tagapagligtas ay hindi ang sarili nilang galing at lakas ng loob. Ang Espiritu ng Diyos nung dumating sa kanila. Anong nangyari pagkatapos niyan? Sa mga susunod na verses, nag-preach sila saan? Hindi lang doon. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Verse 6, now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying one to another, behold! Di ba mga Galileans ito? Matiba-iba ang kanilang ito yung gift sa kanila nung panahon na yon. Bakit? Sabi sa move tayo doon sa verse 12. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, anong ibig sabihin nito? And others mocking said, these men are full, para itong mga lasing. No? Ito yung
Importante na makita ninyo verse 14. Pero si Pedro, kahit na gano'n yung iba talagang pinagtatawanan sila. Ano ba yan? Ano ba yung mga pinagsasabi-sabi nyo? Iba-ibang lengguwahe, mga taga-Galileans kayo. Hindi pa nila naiintindihan yun. Pero sabi sa verse 14, "But Peter standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to mine words." Ipinaalam niya ngayon ang pinagmulan nitong pangyayari or phenomena na ito dun sa mga mananampalataya sa panahon nila Pedro. Nagmula ito kay Prophet Joel, ang propesiyang ito, at ngayon natutupad na. Pagkatapos niya yung sabihin, pinakilala niya ang gospel. Yung pinako yung Kristo sa krus, yun yung Messiah na hinihintay ninyong magliligtas sa inyo. Pero pinako niyo siya sa krus. No? Ang sabi sa ending ng Acts chapter 2, they were pricked in their hearts. They were pricked in their hearts. Na-convict sila. No? Na-convict sila. Nagkaroon sila ng guilt. Kami pala ay makasalanan at kailangan namin ng tagapagligtas. Mga kaibigan at mga kapatid, ito po ang unang punto natin. Kung nandiyan na yung point number 1, pakilabas. Ang unang clue ng baptism of the Spirit ay ang fulfillment nito. The fulfillment of the prophecy on the day of Pentecost. Ang mga believers ay sinamahan o nag-reside sa mga mananampalataya ang Holy Spirit, and the church started to what? To spread and function. Doon kumalat ang simbahan. Bakit? Alam nyo ba, pagkatapos nung nawala si Kristo, nagtipon-tipon sila sa isang lugar na wala na yung kanilang master di ba? Pero bakit nagkaroon sila ng lakas na mag-preach? It's not of their own strength, kung hindi dahil ito sa banal na Espiritu. Nung dumating sa kanila, sila yung una, sila yung pioneer, sila yung unang naka-receive ng Holy Spirit. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ang general ng word ng statement na naka-receive ng Holy Spirit o natanggap nila yung Holy Spirit, anong ibig sabihin nun? Yung pag-receive sa Holy Spirit, yung natanggap nilang Holy Spirit, yun ang tinatawag nating baptism of the Spirit. Hindi sa iyo maninirahan ng Espiritu kung hindi ka babautismuhan ni Kristo sa Espiritu. At mamaya maiintindihan nyo ito dahil first point pa lang naman tayo. No? Basta sa unang clue tungkol sa bautismo ng Espiritu, nalaman natin sa day of Pentecost, ang Holy Spirit ay nanirahan sa mga mananampalataya at dahil doon they have gifts to preach the gospel. At hindi mag-preach ng kahit ano-ano, sa kahit ano-anong lengguwahe. Hindi, ang goal noon ay i-preach ang gospel ng Panginoon para makilala ang tagapagligtas. And that's the spread of Christianity to other nations. Imagine kung nonsense yung sasabihin mong tongues. Ano ang sinong makakarinig noon, di ba? No, it's for the nations. Kaya doon nag-start ang spread ng church at ang kanilang function. That's the most important part. Ang gifts na yun natanggap through the indwelling of the Holy Spirit. Ngayon, pupunta tayo sa number 2. Ang pangalawang clue na makikita natin tungkol sa baptism of the Spirit, kung doon sa first clue natin, nakuha natin doon na ang Holy Spirit pala ay tumitira sa mga mananampalataya at dahil doon nakakapagsilbi sila sa Panginoon. Sa point number 2, the Holy Spirit connects all believers to Christ's body. Bawat isang mananampalataya ay konektado kay Kristo, hindi dahil baptist tayo pare-parehas
O hindi dahil Baptist sila or Kristiyano sila, proclaiming Christian. Hindi po. Tayo ay konektado for what reason? We are connected because we have one Spirit. Ano ibig mo sabihin, Brother David? Let's open on 1 Corinthians chapter 12, verse 13. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Okay? Mabilis po ba ako? Kasi inabol natin ng time. At sinusulit ko habang nandito yung mga teachers natin. Bakit? Nai-request ko na nandito kayo kasi para ang goal natin this morning, again, ulitin ko po, maintindihan natin kung ano yung baptism of the Spirit. No? Hindi ito separate sa baptism ng water baptism. Actually, bago ang water baptism, ito muna. Bago ang water baptism, ito muna. Kung ano yung nakita nyo sa water baptism, ito yung nangyari. No? Kaya doon tayo magsisimula. Number 2, sa 1 Corinthians chapter 12, 13, are you there? Say amen. Verse 13, babasahin natin. Andiyan na po ba kayo? Sa inyong mga Bibles. Bible. Okay? Verse 13, babasahin natin ha. Please read with me. Babasahin ko po sa Tagalog. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, ay tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Breakdown natin yan. Ano yung nakita natin dyan na katotohanan? No? Unang-una, sabi dyan, for by, sa pamamagitan, by one Spirit. By one Spirit. Hindi rin ibig sabihin, binigyan tayo tagi-isang Espiritu. Kasi may iisa lang na Espiritu. It's the Holy Spirit. Binautismuhan tayo sa pamamagitan na yun. Nung isang Espiritu na yon. Okay? And, saan tayo binautismo? Into one, papunta sa isang katawan. Ngayon, ano itong katawan na binabanggit dito? Wala na bang ibang katawan na binanggit sa Ephesians at sa Corinthians kundi ang church. No? Ang church ng Panginoon. Christ's one body, siya ang head ng body, no? Ngayon, ito makikita natin number 1. We can be part of the body of Christ through the baptism with the Holy Spirit. Nakuha natin yon? Okay? Tayo ay magiging parte ng katawan ni Kristo pag tayo ay nabautismuhan sa Espiritu. Ito yung unang katotohanan, ang reason kung bakit tayo ay parte ng simbahan ng Diyos ay dahil tayo ay binautismuhan sa body of Christ. Sa water baptism, tingnan nyo, nung tayo ay binautismuhan with the witness ng mga kapatiran, after nun, ikaw ay parte na ng lokal na katawan ni Kristo, ng lokal na simbahan. And that's the picture ng ginawa sa atin ng Holy Spirit. Nung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, binabautismuhan niya tayo para tayo ay mapabilang sa katawan ni Kristo. Number 2, bawat isang Kristiyano ay may experience at marireceive ang Holy Spirit. Every Christian will experience the Spirit and receive the Spirit as we believe in the Lord. Anong ibig mo sabihin niyan, Brother David? Kasi, ito nga kahit ako struggle ako nito before, hindi ko maintindihan, ano naman ang involvement ng Spirit sa salvation natin? No? Ang Spirito, ano ba ang parte niya? Tayo ay naligtas sa pamamagitan ni Kristo. Ano ang parte ng Spirito? At dito natin maintindihan kung gaano kalaki ang parte ng Holy Spirit sa bawat isang mananampalataya. Bawat isang mananampalataya ay hindi maliligtas kung hindi siya binautismuhan ng Espiritu. Hindi niya na-receive ang Holy Spirit. Huwag kayong mag-alala. I-explain ko mamaya sa pang-apat na point natin kung ano yung pagbabautismo na yon, ano yung ibig sabihin ng na-experience mo yung Holy Spirit. At marerelate nyo ito, for sure. Marerelate nyo ito at makikita nyo sa mga mananampalataya na ang Espiritu ay nasa sa inyo na for this reason.
na ipapakita ko sa inyo mamaya sa point number 4. Sana maabot natin. Hindi, aabutin natin. Susubukan natin abutin. Okay? Sabi sa Romans chapter 8 verse 9, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ang sabi sa verse 9, ngunit kayo na mga mananampalataya, ang sabi nito sa verse 9 ay ano? Wala daw kayo sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Wala kayo sa laman, kundi kayo ay nasa Espiritu at nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Tandaan niyo, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. No? So ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, mananampalataya, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Okay? Nakakasunod po ba? Dahan-dahan natin itong i-reveal sa bawat puntos. So, ibig sabihin, every Christian is baptized in the Spirit, has the Spirit, and is indwelt by the Spirit. That's our second clue. Kung sa first clue natin, naintindihan natin sa Day of Pentecost, naninirahan pala ang Espiritu sa atin. Sa pangalawa, naintindihan natin na dahil tayo ay binautismohan sa Espiritu, tayo ay konektado sa isa't isa. Kaya tayo naging parte ng katawan ni Kristo. Okay? Pero hindi pa rin natin nasasagot. Ano yung pagbabautismo ng Espiritu? Ano yung nangyayari pag na-receive mo, na-experience mo ang Spirit? Kailan ba yung Brother David nangyayari? Pagtapos ba ng baptism, during baptism, or bago ang baptism? No? Bigyan ko kayo ng spoiler. Bago ang baptism. Dapat baptize ka muna ng Espiritu bago ka mabaptize. Kasi ang baptism ng Spirit ay parte ng ating salvation. Okay? Mamaya, maintindihan yung ibig sabihin. Clue number 3. Makikita rin natin sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, na hindi lang basta maninira ng Espiritu sa atin, hindi lang natin marireceive ang Holy Spirit, hindi lang tayo i-connecta sa isa't isa dahil tayo binautismo sa isang Espiritu. Kung hindi, sa pangatlo, number 3, the Spirit, tingnan nyo to, is the seal and mark of ownership of God. Ibig sabihin, pag nasa iyo ang Espiritu, yan ang marka, yan ang selyo, na ibig sabihin, sa Diyos ka, sa Kanya ka. Buksan natin Ephesians 1, 13 to 14. Diyan na kayo, verse 13. Ephesians 1, chapter 13 to 14. Diyan na po ba kayo? Okay? Kung nandiyan na kayo sa amen. Wala pa? Sige. Nandiyan na? Ephesians 1, 13 to 14. Nandiyan na po ba kayo? Kung nandiyan na kayo sa amen. Okay. Okay. Masyado ba ako guys mabilis? Hindi naman kasi 9:55 na eh. ang goal natin, mahabol ito at matapos ito ngayon, sayang. No? Verse 13. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo'y sumampalataya sa Kanya. Kayo na sumampalataya sa Kanya ay ano daw? Ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang, look at this word, which is the earnest of our inheritance. Sa Tagalog, mas maganda. Siya ang garantiya. Siya ang assurance. No? Siya ang katibayan ng ating matatanggap. You see that? The Spirit is the guarantee, the assurance. Kung magsasangla ka, ano ibibigay sa'yo? Diba? Yung pera. Pero nandun sa kanya yung katibayan na itong pera na to ang halaga nung sinangla mo. Kaya pagka tutubusin mo siya, di ba? Meron kang resibo, tutubusin mo yung bagay na yon as, di ba? Bilang guarantee. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, imagine niyo yung word na garantiya, no? Or ang sabi nga diyan is ano, katibayan. Pero parang mahina pa yung salitang katibayan eh. Ang word talaga diyan is guarantee, assurance, no? Kung bibigyan pa natin ng isang picture, parang
nagsabi ka na bibili ka ng motor, ano ang guarantee mo na bibili ka ng motor? Ano yung tawag sa unang bayad? Ikaw ay the down payment. Ibig sabihin, magbabayad ka ng malaki na ganito kasi bibili mo siya. No? Ito ang down payment ng Diyos. Ang kaligtasan na binigay sa atin kasama ang Holy Spirit. At ang katapusan nito ay ang katapusan kung saan kukunin ng Diyos ang sa Kanya. At ang pagkuha ng Diyos ng sa Kanya, hindi na siya maghahanap. Kilala niya na. Bakit? Kasi merong marka. Merong tatak. At ano yung tatak na yon? Ang Holy Spirit. Kuha natin? No? It's the Holy Spirit. So, ibig sabihin, kung bibigyan natin ito ng pagkakalista, no? Kung pwede mo dyan doon ipakita, after we believe, no? Dyan ba? Yan. You were sealed with that Holy Spirit. Note yung word, after we believe. Pagtapos natin, manampalataya, titira sa atin ang Spirito. Ibig sabihin, you were sealed with that Holy Spirit of promise. And number 2, we are stamped with the seal of the promise of the Holy Spirit. At ang pinakamahalaga dito, yung sabi ko kanina, until our redemption to the praise of His glory. Ano yung ibig sabihin niya, Brother David? Hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. Ikatutubos ng pag-aari. Tutubusin ng Diyos ang sa Kanya. Paano niya malalaman yung sa Kanya? Kasi meron silang sealed with the Holy Spirit. Amen? Nakuha natin? No? Hindi na maghahanap ang Diyos. Kilala niya ang sa Kanya kasi may mga spirito, sila. At tutubusin niya ang sa Kanya until the day of our redemption. At ano daw yon? Para daw saan yon? To the praise of His glory. Para sa Kanyang kalwalhatian. After being baptized in the Spirit, tayo ay minarkahan ng Kanyang ownership. Sa Diyos na tayo. So pag may Holy Spirit ka na, ibig sabihin, sa Diyos ka na. Hindi mo na pagmamayari ang sarili mo. Pagmamayari ka na ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng sirain yan ng mga bisyo mo. Hindi mo na pwedeng kung ano-anong gawin sa katawan mo. Sa Diyos na yan. It's not yours. It's God. It's God's. Nakakuha po ba natin? Mga kapatid, nakasunod ba? Sa Diyos na yan. Hindi mo rin pwedeng sirain ang testimony mo dyan dahil sa Diyos yan. So kung pagsasama-samahin natin ito lahat na napag-usapan natin since yung unang punto, itong malalaman natin. Doon, next. So putting it all together, ito pagkakasunod-sunod. At the moment we hear and believe, doon tayo binautismuhan ni Kristo in the Holy Spirit. Bilang resulta, doon papasok yung Ephesians 1:13-14. Bilang resulta, dahil ang Espiritu ay nasa atin kung nasa inyo na ang Espiritu, nakatira na sa inyo ang Espiritu, number 1, ano yung sabi doon? We are now part of the body of Christ. Na kay Kristo na tayo. Ano yung pangalawa? Tayo ngayon ay minarkahan na bilang ownership ng Diyos. Sa Diyos na tayo. Until when? Until magkasala ka? Hindi. Kaya hindi tayo naniniwala pag nagkasala ka, wala na salvation mo. Ang salvation mo ay hawak ng Diyos. Until our redemption. Additional note, para mas sulat nyo ba? Okay? Para, additional note, dito, next. Ito yung Trinity, kung paano sila nagtatrabaho sa ating salvation. Doon sa pagsiselyo. The Father is the one who provides the seal. Okay? Yung Father, yung Diyos Ama, ang nagbigay ng pangselyo. Sino ang nagselyo? The Son is the one who applies. Si Kristo ang nag-a-apply ng selyo. Kaya kung maalala nyo, ang sabi ni John the Baptist, sino ang magbabautismo? Si Christ will baptize in the Spirit.
In the Holy Spirit. Yung isa, yung hindi magre-repent sa apoy. That's judgment. But itong selyo na ito ay sa pamamagitan ng Espiritu. So si Kristo ang nag-a-apply nun. Siya ang nagbabautismo. So hindi pa rin, Brother David, nasasagot yung question, paano yung pagbabautismo na yon? Ano nangyayari sa pagbabautismo na yon? Ang nasagot lang natin, ano yung pagbabautismo, ano yung nangyayari sa pagbabautismo, tumitira sa atin ng Holy Spirit, nagkikita yung parte ng body of Christ, at sa natutunan natin, siniselyuhan tayo pagkatapos tumira sa atin ng Holy Spirit, siniselyuhan tayo hanggang sa pagbabalik ulit ng Panginoon. No? Hindi pa rin, Brother David, nasasagot ang question, paano ba yung pagbabaptize ng Holy Spirit? No? And that's our last point. Next doon, here's the gap. So the last question to answer is, what do we mean when Jesus baptized us in the Holy Spirit? Anong ibig sabihin niyan, Brother David? Ito ang huling sasagutin natin. Okay? Huling misteryo sa topic natin na to. Ano bang ibig sabihin talaga ng baptizing of the Holy Spirit? Nalaman natin, ang Holy Spirit ay tumitira sa isang believer, kinokonekta tayo pag tayo ay nabaptize na to every believer dahil may isang Spirito tayong binautismuhan, at sa pangatlo nalaman natin, kung nasa atin ang Spirito, selyado na tayo, markado na tayo, nasa Diyos tayo. No? Pero hindi pa rin natin nasasagot ang ibig sabihin ng pagbabautismo sa Banal na Spirito. Sagutin natin yan by reading Romans chapter 6, verse 1 to 11. And everything will make sa verse 1 to 11, makikita nyo yung sense ng lahat. No? Makikita nyo dito kung ano yung ibig sabihin ng mga nakita natin kanina. Kung ano ang involvement ng Spirito. Nasa atin siya, dahil sa Kanya, parte tayo ng katawan ng Diyos. Dahil sa Kanya, selyado na tayo ng Diyos. Siya ang selyo ng Diyos. Siya ang garantiya ng Diyos na tayo ay sa Kanya at tutubusin niya sa Kanya pagbabalik. Andiyan na po ba kayo? Romans 6, 1 to 11? Are you there? Now, huwag kayong kukurap. Basahin nyo. Sabay-sabay natin babasahin para maintindihan ninyo. Babasahin ko sa Tagalog para mas maintindihan. Verse 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? No? Ibig sabihin, dahil may grasya ng Diyos, sige, papatawaran naman tayo ng Diyos eh. Okay lang magkasala. Ganun ba dapat? Yun ang ibig sabihin ng verse 1. Binigyan na tayo ng grasya, magkakasala ka pa ba? Sabi sa verse 2, wag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Kung namatay na tayo sa pagkakasala, paano pa tayo mabubuhay pa roon? Yan, yung unang praise na yan, ang clue ninyo sa baptism of the Holy Spirit. Tayong namatay na sa pagkakasala, paano pa tayo mabubuhay roon? Moving on verse 3. Ito na, tingnan nyo, verse 3. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan, look at this, tungo sa Kanyang kamatayan. Tungo sa Kanyang kamatayan. Nabautismuhan tayo papunta sa Kanyang kamatayan. Ibig sabihin, yung pagbabautismo ay may kinalaman. No? Nilalagyan tayo ng link. Saan? Sa kamatayan ni Kristo. Anong ibig sabihin nun? Verse 4, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Teka lang. Sabi sa verse 3, tayo na mga nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan tungo sa Kanyang kamatayan, na ang ibig sabihin daw nito ay tayo ay nilibing kasama ni Kristo
sa pamamagitan ng bautismong ito. No? Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So, yung kamatayan daw ni Kristo ay parang inilalagay daw tayo doon. Parang hindi inihalin tulad, hindi ginagawang example. Ang word dito ay inilalagay tayo. Inilalagay tayo sa kamatayan at tulad rin sa pagkabuhay, gayon din naman tayo. Pasin niyo yung word, ganon din naman tayo. So tulad sa pagkamatay ni Kristo, mamamatay rin daw tayo. Tulad sa pagkabuhay ni Kristo, mabubuhay rin daw tayo. Sabi sa verse 5, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay ano daw? Magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. So kung tayo ay mamamatay daw kay Kristo, dahil siya ay nabuhay, mabubuhay rin daw tayo. Okay? Sabi sa verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin sa kasalanan. Kung pwede nyo i-underline yung verse 6, i-underline nyo. Bakit? Kasi ito yung purpose ng ating pagkamatay daw kay Kristo, sabi ng chapter 6, verse 1 to 11. Ano daw ang purpose? Upang ang katawang makasalanan ay, ano daw? Mawala ng bisa. Ito yung purpose na pinapakita sa atin. No? At upang tayo hindi na, ano daw? Magpaalipin pa sa kasalanan. Bakit? Inargue pa ni Paul, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa saan? Sa kasalanan. So kung namatay na daw tayo, kung namatay tayo kay Kristo, namatay na rin dapat daw tayo sa kasalanan. No? Namatay na tayo sa kasalanan, pinalaya na tayo saan? Sa kasalanan. Tandaan niyo po yung mga words na yun, mamaya magme-make sense yan. Verse 8, subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalata tayo na mabubuhay din kasama niya. Tulad ng pagkamatay niya, mabubuhay rin daw tayo. Verse 9, nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay, ang kanyang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Ano yung pangalawa? Yung una, upang tayo ay, saan yun? Sa verse 6, upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. At yung pangalawang makikita natin dito ay diyan sa verse 9, no? Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Hindi lang wala ng paghahari sa atin ang kasalanan, wala na rin paghahari daw sa atin ang kamatayan. Yan ay kung, the condition is kung namatay na tayo kasama ni Kristo at nabuhay na rin kasama niya. Verse 11, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay, nasa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo. Verse 11, ito ang pinaka-conclusion ng lahat. Note the word, consider yourselves. Okay? Reckon yourselves. Sa ibang translation, mas maganda yung pagkakasabi, consider yourself. Ibig sabihin, kung bibigyan natin ito ng legal terms, i-account ninyo, no? Kalkulahin ninyo ang inyong sarili. Wala nang question doon. Kalkulahin ninyo ang inyong sarili, no? Na kayo ay patay na sa kasalanan, no? Kung kayo ay namatay na rin kasama ni Kristo. Ngunit kung nabubuhay sa Diyos, kay Kristo Jesus. Okay? Patay sa kasalanan at buhay kay Kristo Jesus. Ngayon, ito yung point number 4 natin. Breakdown natin ito. Number 4, ang pang-apat na clue at sasagot sa lahat ng katanungan. Ano ba ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit? Number 4, Christ, through the Holy Spirit, unites us to His death and resurrection, dying in sin,
Wrong yan doon, papalitan yung end dyan, na siguro nung nagtatype ako nito, antok na ako, no? In yan, hindi yan end. Dying in sin and alive in Him. No? Dying in sin and alive in Him. Itong pang-apat na clue na makikita natin sa Biblia. At ito ang sagot sa ating katanungan. Ano ba ang baptism of the Spirit? Bago manirahan sa atin ang Espiritu, bago pumunta sa atin ang Espiritu, may ginawa muna si Kristo sa pamamagitan ng Espiritu sa ating mga makasalanang isip at puso. Christ, through the Holy Spirit, unites us to His death and resurrection, dying in sin and alive in Him. Ano nangyayari? Breakdown natin ng dahan-dahan. What happened? Don, pwede mo pakilabas? What happened is, the Spirit, tingnan niyo po itong word na ginamit ko, puts, inilagay tayo, puts us in Christ. Ang word, ang preposition na ginamit is in. Ibig sabihin ng in ay ano? Labas, tabi, taas, ilalim. Ano ibig sabihin ng in? Sa loob. Kay Kristo. Kay Kristo. Inilagay tayo ng Espiritu kanino? Kay Kristo. No? Hindi tayo nagkakaisa kay Kristo kung hindi pinagkaisa tayo kay Kristo. No? Itinulad tayo kay Kristo. Look at this. Number 1, tulad sa nabasa natin, Christ's death is now your death. Ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan mo na rin. Nung namatay si Kristo sa krus, namatay ka na rin. In what sense, Brother David? The burial of the old self. Ibig sabihin nito ay ano? Ano ang ginawa sa atin ng Holy Spirit? Tandaan nyo, si Kristo ang gagawa ng pagbabautismo. Para mabautismohan tayo, ginamit niyang Holy Spirit sa atin. Tandaan po ninyo, pagka sinabing tayo ay makasalanan, buhay tayo sa kasalanan. Pag makasalanan pa tayo, buhay tayo sa kasalanan, wala pa tayong Kristo. Buhay sa kasalanan, patay kay Kristo. Ngayon, ano ang gagawin ni Kristo? Babautismuhan niya tayo sa Espiritu. What happens? Nung tayo ay nakarinig ng gospel at tayo ay nanampalataya, ang ginawa ng Holy Spirit is this. Yung iyong buhay, no? Narinig mo yung gospel. Ibig sabihin pala, nagkasala ako sa Diyos. Look at that. Ibig sabihin pala, nagkasala ako sa Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano nangyari yon? Walang tao nga amin na makasalanan siya maliban kung kumilos ang Holy Spirit sa Kanya. Nakakasunod po ba? No? Paano ka makakarating sa konklusyon na kailangan mo si Kristo? Nag-aaral naman ako 4-year course. Mayroon akong trabaho. Ano pang kailangan ko? Wala na. Mag-iipon na lang ako. Pag nakaipon ako, mag-retire ako. Pero bakit the moment na marinig mo na ikaw ay makasalanan, nagkasala ka sa Diyos, kailangan mo ng tagapagligtas, naintindihan mo sa sarili mong, kailangan ko si Kristo dahil makasalanan ako. And this is the point na pinapakita sa atin. Nung tayo ay manampalataya, no? Nung tayo ay nananampalataya, sa moment na yon, isang transaksyon. Nung na-conclude mo sa isip mo, makasalanan ako, kailangan ko si Kristo, isang buong transaksyon. Hindi siya putol-putol, buo. Sabi diyan sa verse 1, ang ginawa ng Espiritu sa iyo, inilagay ka saan? Kay Kristo. Inilagay ka kay Kristo, ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan mo na. Ang tanong, nung ikaw ba ay naligtas, binayaran mo ang kasalanan mo, yes or no? Yes or no?
hindi mo binayaran ng kasalanan mo. Ang kailangan para mabayaran ng kasalanan is what? Is death. Nakukuha ba? No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tanong, namatay ka ba? Yes or no? Hindi. So, paano ka napatawad ng Diyos? Paano ka napatawad ng Diyos? Nung nilagay ng Espiritu. Nilagay ka ng Espiritu kay Kristo. Na para bang namatay ka rin. Pero hindi ka namatay. Ang katotohanan, dinala ni Kristo yung kasalanan mo. Siya yung namatay. Kaya ngayon, yung kamatayan niya ay kamatayan mo na rin. Nakakasunod ba? No? Ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan mo na rin. We are marked as dead to our old life. Ibig sabihin, tinapos na ni Kristo. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan pa yung kasalanan sa'yo. Hindi ka na kayang alipinin ng kasalanan. Ibig ba sabihin ng Brother David, magic, hindi na ako nagkakasala. No, that's wrong. Anong pinagbago? At ito, mag-agree kayo dito lahat. Sa mga mananampalataya dito kay Kristo. Mag-agree kayo dito lahat. Meron ka ng freedom na piliin na hindi magkasala. Do you agree? If you agree, say amen. Amen? Meron ka na bang kalayaan ngayon na piliin na pag dumating yung temptation, Lord, kasalanan to, tatalikod ako dito. May freedom na kayo na ganon. Meron ba? Sabi ng verse na nakita natin, if you are dead in sin, ibig sabihin, nilibing ka na kasama ni Kristo. Yung kasalanan mo kasama niyang nilibing. Pinatay na yung dati mong ikaw na alipin ng kasalanan, na pag dumating yung temptation, ay sige, itry ko, ay sige, subukan ko. Ngayon, pag dumating ang temptation, meron sa yung tanong, Lord, tama ba ito? And that's the freedom na binigay sa atin ng Holy Spirit nung binautismuhan tayo, inilagay tayo kay Kristo. That's our salvation. Yun ang kaligtasan natin, mga kapatid. Pinalaya ka na ng Diyos. Saan? Sa kadena ng kasalanan. Kaya kung magkakasala ka pa ngayon bilang mananampalataya, ang problema ay hindi ang Diyos, hindi ang Espiritu. Ang problema, yung kagustuhan mong magkasala. Kahit alam mo nang kasalanan ng bagay na yun. Nakasunod ba? Okay? Therefore, next doon. Therefore, if our old life died with Christ, ang sabi ko nga sa inyo, nung wala pa tayong Kristo, buhay tayo sa kasalanan, patay tayo kay Kristo. Pero ngayon, kung patay na tayo kay Kristo, if our old life died with Christ, then the power of sin is dead in us. Naniwala ba kayo doon? The power of sin is dead in us. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng alipinin ng kasalanan. Ibig sabihin, kung gusto mong makaalis sa kasalanan na yan, kung gusto mong makaalis doon sa kasalanan na ginagawa mo, yung kasalanan sa isip mo, nag-scroll ka sa FB, nagkakasala ka pag titingin mo ng mga picture, or sa kahit na anong bagay, nandun yung galit mo, hindi mo kinokontrol lang yung emosyon, lahat ng mga bagay na yun, pwede mong panalunan, pwede mong malagpasan, pwede kang manalo, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Dahil na kay Kristo ka na. Nakakasunod po ba? We are dead in sin, pero hindi pa doon nagtatapos. Number 2. Ang kamatayan ni Kristo ay kamatayan na rin natin. Number 2. Ang resurrection ni Kristo ang ating buhay. Christ's resurrection is our life. Ano ibig sabihin yan? The birth of the new self and the promise of life. Kaya siya sinabi na bagong ikaw,
Dahil hindi na nga ikaw ang nangunguna dyan. Hindi na ikaw yan. It's you and Christ. Dalawa na kayo dyan. Nandiyan ang Holy Spirit sa'yo. No? Trono ka na ng Holy Spirit. At nandiyan yung pagpapalaya sa'yo ng Holy Spirit mula doon sa kasalanan. Si Kristo ang naging susi para mapalaya ka doon. At ang Holy Spirit ang nagpalaya sa'yo nung nilagay ka niya doon sa kamatayan ni Kristo. At tulad ng pagkabuhay ni Kristo, just as Christ was raised, the Spirit brings us from our death. Nung ikaw ay inilagay ng Espiritu kay Kristo, pinatay ka kasama niya. Pero hindi ka niya iniwanan doon dahil si Kristo ay hindi na natiling patay. Nung nabuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, sinong kapangyarihan ng Ama? That's still the Spirit. No? Ang Spirit rin ang bubuhay sa iyo mula doon. Pinatay ka sa kasalanan. Look at this. At naririnig niyo to every baptism. You died with sin and raised into the newness of life. Nakita natin yan doon sa verse na binasa natin kanina. Diba? Verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, tayo rin should walk in the newness of life. Nakuha ba? No? Just as Christ was raised, the Spirit brings us from our death in sin into the newness of life. In the same manner, tayong lahat, hindi lang yung nagtatapos doon sa pagbabangon sa atin sa panibagong buhay na kasama si Kristo. Kung hindi, balang araw, pagbalik ng Panginoong Kristo, yung mga sa Kanya, tulad ng pagkabuhay sa Kanya mula sa kamatayan, ganun rin ang gagawin sa mga mananampalataya. Para makasama niya, tutubusin ng Diyos ang lahat ng sa Kanya. Yung mga patay, bubuhayin niya. Siyempre yung buhay, hindi na yun papatayin para buhayin. Buhay pa rin yun kaya kukunin na lang yun ng Diyos. No? Nagigets ba natin? Okay? Mga kapatid at mga kaibigan, ito, therefore, pwede pa pakilabas yun doon. If sin has no power over us, ibig sabihin nun, bago na tayo. Then we are changed. Ano ibig sabihin, Brother David? Ang natural na ikaw ay isang taong makasalanan, alipin ng kasalanan. Pero kung wala nang kapangyarihan sa iyong kasalanan, may choice ka ng piliin ng Diyos, bago ka na. Do you see the difference? That's the change of a new life. If sin has no power over you, edi ibig sabihin, you are changed. Ano yon? Dati alive in sin, dead in God, in Christ. Ngayon, dead in sin, but alive in Christ. In this new life, we can now freely choose not to sin. And add to this is the promise of being raised like Him, because death has no power over us. In conclusion, in Christ, we have victory over all. Kung saan ang Kristiyano nananalo sa kasalanan, kung saan ang Kristiyano nakapagpapatuloy, hindi dahil sa sarili nating galing. Kung hindi lahat ng yan ay dahil sa Panginoong Kristo. At tayo ay kasama niya, nasa Kanya, in Christ. Kaya kung nakay Kristo ka na, ibig sabihin, nasa iyo na rin, nakatira na sa iyo ang Holy Spirit. Bakit? Kasi ikaw ay templo na ng Diyos. Isang bagong nilalang, nilinis ng Diyos para tirahan ng Holy Spirit. And every one of us ay parte ng katawan ni Kristo. As we conclude, ilagay natin ito. So in summary, anong ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit? So in summary, the baptism of the Holy Spirit, ito ang purpose niya. Okay, dyan ba? The purpose,
Sana nakikita nyo, ano? To baptize us in Christ. Ang purpose ng baptism ng Holy Spirit is i-baptize tayo kay Kristo, where the Spirit unites us in His death, sa Kanyang kamatayan, at sa Kanyang resurrection. Then pagkatapos nun, ay ano? Siselyuhan tayo. At i-unite tayo saan? Sa katawan ni Kristo. Lahat ng yan ay natanggap natin in our what? Baptism? No. In our salvation. Nung tayo ay naligtas, nanampalataya, lahat ng yan ay natanggap natin. Anong requirement? Anong requirement nito? Dapat mayaman, dapat nakapagtapos. Mali. Ang requirement nito, dapat napakinggan mo at pinanampalatayahan mo si Kristo. Yun lang at wala nang iba ang requirement na yan. Bigyan natin ng pagkakasunod-sunod. Okay? At the moment you hear and believe. At the moment ha, hindi ko sinabing pagkatapos, kundi at the moment. Kasi ang inisip ng iba ay, nung ako ay naligtas, naniwala muna ako, tapos ito yung ginawa ko, tapos ito. Mga kaibigan at mga kapatid, isang buong transaksyon yan. Isang buong transaksyon yan. One big transaction na kung saan nung ikaw ay kinikilos ng Holy Spirit, sa iyong pananampalataya, doon rin binabautismuhan ka kay Kristo, pinapatawad ka ng Diyos, pinapalaya ka niya sa kasalanan, at dati hindi ayaw tumingin sa iyo ng Diyos dahil makasalanan ka, pero dahil nilinis ka ni Kristo, ikaw ngayon ay tinanggap na ng Diyos bilang kanyang anak, ginawang parte ng kanyang katawan ni Kristo, at hindi lang yun, sinelyuhan ka pa, minarkahan ka pa na pagmamayari ng Diyos. Lahat ng yon ay nangyari sa isang malaking transaksyon. Hindi yan paputol-putol. Ay, bukas na ako, siselyuhan ng Diyos. Hindi. Upon your profession of faith, nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, nangyari ang lahat ng yan. What happens? At the moment you hear and believe, number one, Jesus baptizes you in the Spirit. Ito yung action. Ano yung ginawa doon? Number two, ito yung nangyari doon, nung binaptize tayo ni Jesus sa Spirit. Number two, the Spirit, ano ginawa doon? The Spirit joins you to, sa baptist? Hindi. Saan? Kay Kristo. We are joined to Christ. Resulting to what? To our union. Namatay tayo kasama niya at binuhay tayo kasama niya. In death and in resurrection. Kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Isinama tayo, by the way, hindi kasama. Isinama tayo ng Holy Spirit doon. No? Number 3, hindi lang yon. Bilang resulta, dahil nasa iyo na, dahil binautismuhan ka ng Espiritu, ang ginawa niya ay ibinilang ka sa katawan ni Kristo. Ito ang resulta nito. Ibinilang ka sa katawan ni Kristo. And lastly, ito yung pinakahuli. Pagtapos ng lahat ng yon, minarkahan ka na ng Diyos na sa Kanya. At balang araw, ay tutubusin tayo na sino daw ang garantiya. Sino daw ang selyo? Sino? Ang Holy Spirit. Kaya walang isang mananampalataya na walang Espiritu. At walang mananampalataya na walang Espiritu. At walang mananampalataya na hindi na-experience ang Espiritu. Dahil the moment you say, I believe in the work of Christ on the cross para iligtas ako, imbis ako ang magbayad, siya ang nagbayad ng kasalanan ko. When you believe those things, the Holy Spirit had baptized you in His death and resurrection. And note natin, ulitin ko po, this all happens in a single transaction. Okay? Nakuha po ba? Nakuha ba natin? Nakasunod ba lahat? Okay? Yan. I think naman at
For sure, meron kayong mga question, pwede natin yan mamaya ituloy, no? Yung mga question na yan. But the most important part ngayong morning is this. Pagka tinanong kayo kung ano ang baptism of the Holy Spirit, no? Hindi siya requirement para makita ang kapangyarihan ng isang mananampalataya tulad ng sinasabi ng iba. No. Ang baptism of the Holy Spirit ay kasama sa ating pananampalataya. Nung tayo ay nanampalataya, binautismuhan tayo sa saan? Sa Espiritu. Kaya ngayon, tatandaan nyo, kung paano tayo binautismuhan sa Espiritu, ganun rin tayo binabautismuhan sa tubig ng bautismo. Nilubog tayo bilang simbolo ng kamatayan natin kay Kristo. At itinaas tayo sa tubig bilang simbolo ng pagkabuhay natin sa panibagong buhay kasama si Kristo. Ibig sabihin, yung ating outward profession of faith ay isang simbolo ng inward profession of faith. Water baptism, outward. Spirit baptism, inward. Gets natin? Nakuha natin? So, huwag kayong magtataka. Ano yung paglubog, ano yung pagtaas? Ito, pinakita sa ating binasa. Ganun rin yung nangyari sa atin sa kaligtasan. Okay, nakasunod ba lahat? Okay, amen. Thank you very much. So, I think that's that. Let's all stand at wala na tayong oras. At nahabol natin, salamat sa Panginoon, nahabol natin yung ating pinakahuling point, no? May natutunan ba this morning? Amen. Okay, let's pray. Lord, we thank you sa extensive, fruitful, at mahaba man, Panginoon, pero nabigyan namin ng konklusyon ng ibig sabihin ng baptism of the Spirit. We thank you, Lord, for this great mystery na ni-reveal nyo, Panginoon, through Paul and through his letters sa mga churches, Panginoon. Salamat sa maliwanag na explanation na ito, Panginoon, na ang Holy Spirit pala ay involved deeply sa aming salvation, Lord. Hindi lang po siya outsider, kundi siya ay kabilang sa aming kaligtasan kung saan isinama niya kami sa inyong kamatayan at kabuhayan. Thank you, Panginoon, sa katotohanan ito. Pinupuri namin ang inyong pangalan sa baptism na ito at kayo po ang makilala, wala nang iba, sa pangalan ni Jesus, aming nagkapagligtas. Amen. Brother Raymond, please, para sa ating pag-start sa ating morning